Ang pag-aasawa at pagpapamilya ay isang malaking responsibilidad at bilang mga magulang at magkapareha, kailangan parehong gampanan ng mga mag-asawa ang mga tungkulin at maging mabuting ehemplo para sa kanilang mga anak. Gayunpaman, kabaliktaran naman ito ng sobrang makasarili at walang kabuluhang mga aksyon ng taong tatalakayin natin ngayon. Isang taong kayang gawin ang kahit ano, makuha lang ang kanyang gusto. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang kwento ng isang taong ikinubli ang kasamaan sa likod ng mapagpanggap nitong kabutihan. November 3, 1994, sa Japanese port city ng Yokohama, 20 milya sa timog ng Tokyo. Isang misteryosong plastic bag ang natuklasang lumulutang sa daungan. Isa itong malaking plastic bag na animoy may napakabigat na laman. Parang kahawig nito ang isang sako ng bigas. Tinalian ito ng isang malaking bato para hindi sana lumutang. Agad na iniulat ng nakakitang residente ang naturang plastic bag at agad din namang dumating ang mga pulis. Nang tingnan at buksan, nagulat sila nang makita ang labi ng isang babae sa loob. At mas kakilakilabot pa ang matutuklasan ng mga pulis sa mga darating pang araw sa mapayapang daungan na to. Sa sumunod na 8 araw, natagpuan ng mga divers ang 2 pang plastic bag sa parehong daungan. Sa loob ng mga plastic bag, 2 labi naman ng maliliit na bata ang kanilang natagpuan na pinaniniwala ang parehong wala pang 2 taong gulang. 3 mga labi ang natagpo ang nakasilid sa magkaparehong plastic bags na natagpuan sa parehong lokasyon. Malinaw sa lahat na nauugnay ang mga to sa iisang salarin o mga salarin. Ang unang natagpuan ay ang labi ng 31 years old na babaeng nagngangalang Eiko, isang residente ng Tsukuba, isang lungsod 30 miles sa hilaga ng Tokyo. Ang 2 pang labi ay pag-aari ng 2 taong gulang na anak na babae ni Eiko at ng kanyang sanggol na anak na lalaki. Ilang araw bago natagpuan ang mga labi ng mag-iina, nagsampa na ng ulat ang kanyang asawa na nawawala nga ang kanyang mag-iina. Ang asawa ni Eiko ay kinilala bilang ang 29 years old na si Dr. Ewa Onomoto. Labis itong nabigla nang marinig ang balita tungkol sa natagpo ang mga labi sa may daungan. Bilang kamag-anak nung una ay pinatawag siya ng mga pulis bilang saksi. Umupo siya sa silid ng interogasyon at nagbigay ng kanyang patotoo sa huling araw na nakita niyang buhay ang kanyang pamilya. Sa panahon ng panayam gayunpaman, isang bagay sa pulso ni Dr. Nomoto ang nakakuha ng atensyon ng mga investigador ng pulisya. May ilang maliliit na hiwa at mga gasgas sa kanyang pulso at lumilitaw na medyo sariwa pa ang mga sukat dahil bahagya pa lang na gumagaling ang mga yon. Kaya't para hindi maalarma ang posibleng salarin, kaswal siyang tinanong ng mga investigador tungkol sa kanyang mga sukat na sinagot naman ng doktor na gasgas ang mga yon mula sa isang aso. Agad namang naghinala ang mga investigador, kaya lang wala silang ebidensyang magpapatunay na si Dr. Nomoto ang umubos sa kanyang sariling pamilya. Nanguna ang balitang ito sa mga pahayagan at telebisyon sa buong Japan. Ang kakilakilabot na katangian ng pagtuklas na to nang mag-iinang natagpo ang wala ng buhay sa loob ng plastic bag sa daungan ay ang siyang naghatid ng labis na pagkabigla sa buong bansa. Gayunpaman sa panahong ito, ang mga detalye ng pribadong buhay ni Eiko ay nagsimula ng lumabas. Kumalat ang mga usap-usapan na nagtatrabaho si Eiko sa nightlife industry at napakahilig umano nito sa mga mamahaling mga gamit. Kasabay ng katotohanan na nahihirapan ang pamilya sa kanilang pananalapi, nagsimulang magbago ang opinyon ng publiko kay Eiko at ginawa siyang isang masamang asawa at ina. Naihayag ang karagdagang detalye tungkol sa pribadong buhay ni Eiko matapos matagpuan ng mga investigador ang kanyang diary, habang tinitingnan ng mga ito ang kanyang personal na mga gamit. Isiniwalat sa entry ng diary ni Eiko na hindi na maganda ang pagsasama nilang mag-asawa. Hindi nagtagal, napagtanto ng mga investigador na ang dahilan ng pagkasira ng pagsasama ng dalawa
ay dahil sa pangangaliwa ni Dr. Nomoto na nagbigay naman sa doktor ng malakas na motibo para tapusin ang kanyang asawa at 2 anak. Batay sa kanilang natuklasan mula sa diary ni Iko, muling ipinatawag ng mga pulis si Dr. Nomoto at sa pagkakataong ito bilang pangunahing pinaghihinalaan. Ibinasura naman ni Dr. Nomoto ang lahat ng mga hinalang nakapaligid sa kanya, pero hindi din nagtagal ang pagtanggi niyang yun. Isang CCTV footage malapit sa kung saan natagpuan ang mga labi ay nakuhanan ang plate number ng isang sasakyang pag-aari ni Dr. Nomoto, kaya't napilitan na rin ang doktor na umamin. Nakuha ang CCTV footage 3 linggo matapos matagpuan ang labi ni Iko. Lumaki si Iwao Nomoto sa kanayunan ng Ibaraki Prefecture, kung saan isa siyang mahusay na mag-aaral sa kanilang paaralan. Agad din siyang natanggap sa medical school at lubos na ipinagmamalaki ng kanyang mga magulang ang kanyang pagiging doktor. Una niyang nakilala si Eko sa isang local tennis club noong 1990. Noong panahong yun, si Iwao ay isang 25 years old na intern sa ospital at si Iko naman ay isang 27 years old na nurse. Noong mga panahon ding yun, may iba ng karelasyon si Iwao, pero nahulog siya ng husto kay Iko at hindi nga nagtagal ay nagkamabutihan ng dalawa. Buntis na nun si Iko, pero kahit na hanggang sa puntong yun, patuloy pa rin nakikipagkita si Iwao sa dati niyang kasintahan. Napilitan lang siyang wakasan ang relasyong yun at piliing magpakasal kay Eko dahil sa nabuntis na nga ito. Nang maglaon, nakapagtrabaho si Iwao sa isang malaking ospital na may tao ng sweldong humigit kumulang $150,000. Sa kabila ng malaking kita sa realidad, nahihirapan pa rin si Iwao mabayaran ang kanyang mga buwanang utang. Ito ay dahil sa kanyang mga hindi magandang investments. Kumuha si Iwao ng 3 apartment properties sa Kobe at Osaka area. Napakamahal ng interest ng mga to, kaya't nahihirapan siya sa pagbabayad. Nalaman ni Iko ang naturang problema, kaya't bilang may bahay, nagpasya siyang tulungan ang kanyang asawa. Pumasok siya sa iba pang trabaho habang nag-aalaga sa kanilang anak. Nurse assistant siya sa araw at pumapasok naman sa karaokehan sa gabi. Mahirap ito para kay Iko, pero pakiramdam niya wala siyang ibang pagpipilian para mapasaya ang kanyang asawa at anak. Pero isang araw gumuho ang kanyang mundo matapos niyang matuklasan ang tunay na dahilan sa likod ng mga pagkakautang ng kanyang asawa. Pangangaliwa na naman ang ugat ng problema sa pera ni Iwao. Nagkaroon na ito ng masalimuot na relasyon sa ibang babae bago pa man sila maikasal. Nalaman ni Eko na niloloko siya ni Iwao kasama ang maraming nurse mula sa ospital kung saan ito nagtatrabaho. Binigay pa ni Iwao sa isang nurse ang susi ng kanyang dormitoryo para sa lihim ng pagkikita ng mga ito. At maging ang mga apartment na kinuha ni Iwao ay sa katunayan regalo pala sa isa sa mga kalaguyo nito. Nanlumo at nalungkot si Eko na malaman ang lahat ng to at napagtantong wala palang kabuluhan na ang lahat ng kanyang mga sakripisyo. At syempre sobra din siyang nagalit at dito nagsimula ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, hiniling ni Iko kay Iwao ang diborsyo. Humihingi siya ng $1 million settlement at $10,000 na buwan ng suporta sa bata. Nagsumamo naman si Iwao sa kanya na muling pag-isipan ng pagkikipagdiborsyo at nangangakong hinding-hindi niya na ito lulukuhin na pinagbigyan naman ni Eko. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang mga pangako, hindi pa rin nagbago si Iwao. Dahil matapos maisilang ni Eko ang pangalawa nilang supling, muling ipinagpatuloy ni Iwao ang pangluloko kay Eko. Ayaw makipaghiwalay ni Eko, kaya't nag-alok ito ng napakagandang termino kay Iwao. Hahayaan siya nitong patuloy na makipagkita sa iba nitong mga babae kung mangangako itong hinding-hindi magpapalipas ng gabi sa kanila. Irireserba ang katapusan ng linggo para sa pamilya at mamahalin din siya katulad ng pagmamahal nito sa kanyang ibang babae. Kaya lang, hindi pa rin ito naging sapat kay Iwao at nagsisimula na ring maubos ang pasensya ni Iko. At di nga nagtagal,
tumigil na sa pagtulong si Iko sa pagbabayad ng mga utang ni Iwao. Sinimulan niyang ibuhos ang perang kinikita niya para lang sa kanyang mga anak at bumibili na rin siya ng mga mamahaling gamit para sa kanyang sarili. Ayon sa pag-amin ni Dr. Iwao Nomoto, tinapos niya ang kanyang mag-iina sa parehong araw noong October 29. Alas 5 ng umagang yun, nag-aaway na naman ang mag-asawa dahil sa pangangaliwa ni Iwao. At sa init ng away, pumunta si Iko sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Saka nagtali ng mahabang lubid sa liig. Hinding-hindi na talaga niya kaya ang pangangaliwa ng asawa. Saka nagbantang tatapusin ang kanyang sarili. At sa kanyang huling salita, galit na sinabi ni Iko kay Iwao na sisiguraduhin niyang malalaman ng lahat sa ospital na pinagtatrabahuan nito ang tungkol sa kanyang pagtataksil. Sa sandaling yun, natakot si Iwao na baka malagay sa panganib ang kanyang medikal na karera sakaling totohanin nga ng asawang si Iko ang mga banta nito at hindi niya to hahayaang mangyari. Kaya't bigla niyang hinawakan ang lubid sa liig ni Iko sa kahinila sa abot ng kanyang makakaya. Sa takot, nagsimulang manlaban si Iko pero inilagay ni Iwao ang kanyang kabilang kamay sa bibig at ilong nito para hindi na to makahinga. Ilang sandali pa, lupaypay na't wala ng buhay na bumagsak si Iko. Isang nakakatakot na katahimikan naman ang bumalot sa loob ng tahanan. Bandang 5:30 na yun ng umaga at malapit na ring magising ang kanilang mga anak. Ayon sa pag-amin ni Dr. Iwao Nomoto, dumating siya sa konklusyon na kailan may hinding-hindi magiging masaya ang kanyang mga anak pag malaman ng mga to ang ginawa niya sa kanilang ina. Kung kaya't pumunta siya sa silid ng mga bata para gawin ang sa tingin niya nararapat sa kanila. Parehong natapos ang buhay ng dalawang bata sa kamay ng sarili nilang ama. Matapos ito, gaya ng dati, pumasok pa rin sa trabaho si Dr. Nomoto at ginugol ang buong araw na trabaho sa pag-iisip ng pinakamahusay na paraan para itapon ang mga labi ng kanyang mag-iina. Napagpasyahan niyang itapon ang mga to sa dagat na tatalian ng mabigat na bato. Kaya't pagka-uwi niya, inilagay niya ang mga labi sa malalaking plastic bag at ipinasok sa loob ng trunk ng kanyang sasakyan. Pinaandar niya to at saka nagmaneho. Pero hindi muna siya dumiretso sa dagat para itapon ang mga labi. Marahil ay naramdaman niya ang pangangailangang mapawi ang ilang tensyon. Kaya't sa huli, nagpasya muna itong magpunta sa isang lugar kung saan ang mga babae ay nagbebenta ng aliw. At sa buong panahong yun, ang mga labi ng kanyang mag-iina ay nasa loob lang ng trunk ng kanyang sasakyan. Nang matapos sa aliwin ng sarili, walang matinong direksyon muna itong nagmamaneho ng paikot-iikot sa lugar bago tuluyang huminto sa may daungan, saka itinapon ang mga labi sa dagat at diretso nang umuwi. Nagpatuloy lang si Dr. Nomoto na animoy walang nangyari o walang pagsisisi. Pumunta pa siya sa isang travel agency kinabukasan para sa kanyang planong pagbabakasyon sa Hokkaido kasama ang isa sa kanyang mga kalakuyo. Kasabay nito, tumawag din siya sa mga pulis para magsampa ng ulat na nawawala ang kanyang mag-iina. Natitiyak kasi niyang tuluyan ng kinain ng dagat ang labi ng mga to at hinding-hindi na makikita. Gayunpaman, lubos ding nawala ang labis na tiwala niyang yun. Dahil makalipas lang ang ilang araw, natuklasan ang mga labi at ang tala-arawan ni Iko, pati na rin ang CCTV footage ng kanyang sasakyan. Ang pag-aamin ni Dr. Nomoto at ang mga pangyayaring nakapaligid sa kanyang mga aksyon ay malinaw na nagpapakita na pinagplanuhan nito ang pagtapos sa kanyang mag-iina. Sa panahon ng kanyang paglilitis gayunpaman, sinabi ng doktor na kusang loob ang kanyang mga ginawa at nangyari lang to dala ng init ng away nilang mag-asawa. Higit pang misteryo ang naisiwalat nang masinsinang tiningnan ang insidente. Sa resulta ng pagsusuri sa katawan ng nakapapata nitong anak, may natagpo ang sulidong tsokolate sa loob ng tiyan ng bata. Mabilis lang matunaw ang sulidong tsokolate kapag nalantad sa temperaturang higit sa 30 degrees Celsius. At sa loob ng tiyan ng tao, aabutin lang ng humigit kumulang 1 oras para lubusang matunaw ang sulidong tsokolate.
At ang ibig sabihin ng katotohanan ito, kakakain pa lang ng tsokolate ng bata nang tapusin nito ni Dr. Nomoto. Kung babalikan po natin ang timeline, ayon sa pag-amin ni Dr. Nomoto, tinapos niya ang kanyang asawa bandang 5:30 ng umaga at kaagad niya ring isinunod ang kanilang mga anak. Ibig sabihin, nasa pagitan ng 4:30 hanggang 5:30 ng umaga nung kumain ng tsokolate ang bunso nilang anak na hindi naman tama para sa mga investigador. Karagdagang pagdududa pa ang ibinato kay Dr. Nomoto kasunod ng pagpapatotoo ng isang kaibigan ni Iko. Nagpunta umano ito sa bahay nila noong nakaraang gabi ng October 28 at naalala nito na kumakain ng tsokolate ang bunsong anak ni Iko bandang 7:30 ng gabi. Naalala niya rin ang eksaktong oras na umalis siya sa bahay ni Iko. Ayon sa kanya, 30 minuto ito makalipas ang alas 8 ng gabi. At sa paglabas, nakasalubong niya ang asawa ni Iko na si Dr. Nomoto, nakakauwi lang galing trabaho. Batid sa testimonyang ito, maaaring nangyari ang pagtapos sa mag-iina sa pagitan ng 8 p.m. nang umuwi si Dr. Nomoto at 8:30 p.m. matapos kumain ng tsokolate ang kanilang bunso. Nangangahulugan nitong agad na inubos ni Dr. Nomoto ang kanyang mag-iina pagka-uwi niya mula sa trabaho noong gabi ng October 28 at hindi kinaumagahan tulad ng una nitong sinabi. Paano kaya na kayang tapusin ng doktor ang kanyang mag-iina sa loob ng 30-minute time window? Dahil sa ikli ng oras, iminumungkahi nitong maaaring pinlano ng mas maaga ni Dr. Nomoto ang pagtapos sa kanyang pamilya bago pa man ito umuwi ng gabing yon. Misteryoso din para sa mga investigador ang tungkol sa itinapong plastic bag na pinaglagyan ng mga lapi. Natural lang na isiping magkakaparehong mga buhol ang pagkakatali sa 3 plastic bags. Kaya lang sa 3 plastic bag, 2 dito ang itinali gamit ang ordinaryong pagkakabuhol na alam gawin ng lahat, habang ang isa naman ay itinali gamit ang kakaibang uri ng pagkakabuhol. Ang pagkakabuhol na to ay tinatawag na tawara musubi. Ginagawa ito ng mga Hapong magsasaka para itali ang malalaki nilang sako ng palay. Kung matatandaan, si Dr. Nomoto ay lumaki sa kanayunan, kaya natural na ipagpalagay na alam niya kung paano itali ang ganitong uri ng pagkakabuhol. Ang problema lang, tanging mga matatandang magsasaka na lang ang may alam kung paano gawin ang tawara musubi. Kinumpirma ito na isang survey na isinagawa sa bayan ni Dr. Nomoto, kung saan walang kahit ni isang batang magsasaka ang nakakaalam kung paano itali ang tawara musubi. Bilang karagdagan, ginugol ni Dr. Nomoto ang karamihan sa kanyang oras sa pag-aaral sa paaralan sa pangarap na maging isang doktor at hindi siya pamilyar sa mga gawaing bukid. Sa reenactment sa pinangyarihan, gumamit lang si Dr. Nomoto ng isang regular na pagkakabuhol para itali ang mga plastic bag. Kakaiba, hindi po ba? Itinaas nito ang posibilidad na maaaring may kasabwat si Dr. Nomoto sa pagtapon sa mga lapi. Isang hinalang humantong sa mainit na palitan sa korte sa pagitan ng magkabilang panig. At ang isang posibleng kasabwat ay magpapatibay lang na talagang pinagplanuhan ng pagtapos sa mag-iina. Ito'y pangunahing salik sa pagtukoy ng paghatol ng korte. Kaya lang, mahirap mapatunayang may kasabwat nga ang doktor at walang karagdagang ebidensyang natagpuan na magpapatunay nito. Sa huli, humarap si Dr. Nomoto sa korte bilang nag-iisang nasasakdal at hindi na nalutas pa ang misteryo tungkol sa tawara musubi nut. Nagsimula ang paglilitis at hiniling ng mga taga-usig ang parusang bitay. Gayunpaman, pinasyahan ng korte na hindi sinasadya ang nangyari sa mag-iina at sa halip ay hinatulan si Dr. Nomoto ng habang buhay na pagkakakulong. May iba pang mga kadahilan ng naglalaro na maaaring nakaimpluwensya sa desisyon ng hukom. Isa sa mga to ay ang koleksyon ng paborableng patotoo mula sa mga kaibigan, kasamahan at mga pasyente ng doktor sa ospital. Lahat sila ay magaganda ang sinabi tungkol sa doktor. Ayon sa kanila, isang mabait at magilyong tao si Dr. Nomoto. Nakatanggap pa ang korte ng humigit kumulang 3,000 petisyon mula sa mga tao. Hinihiling sa korte
na magpakita ng kaluwagan at mas magaan na sentensya para kay Dr. Nomoto. Inapila naman ng doktor ang desisyon at ipinasa sa mataas na hukuman ng bansa. Kaya lang pinagtibay lang nito ang kanyang habang buhay na hatol noong January 30, 1997. Isinara ang file ni Dr. Nomoto at ayon sa naging opisyal na ulat, inilarawan ang doktor bilang nawalan lang ng kontrol sa kanyang sarili kaya't inubos nito ang kanyang mag-iina. Pero marami pa rin ang nagtatanong kung yun ba talaga ang totoo. Tinapos niya ang kanyang asawa at mga anak at inilagay sa loob ng trunk ng kanyang sasakyan habang nasa loob ng bahay aliwan. Kung matatandaan, matapos niyang itapon na ang mga labi ng kanyang mag-iina, kinabukasan ay agad niyang binalak magbakasyon kasama ang isa sa kanyang mga kalakuyo. Gawa ba talaga to ng isang tao na hindi sinasadyang tapusin ang kanyang sariling pamilya? Marami pa ring hindi nalutas na misteryong nakapalibot sa kaso nito, lalo na ang komplikadong buhol na hindi maitaling ni Dr. Nomoto. Si Iko ay isang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Ang dalawang mga bata na nagmahal at lubos na nagtiwala sa kanilang ama. At si Dr. Nomoto na nagtaksil sa asawa at inaasahan ng kanyang mga anak na magiging gabay sana nila. Sa kabila ng lahat ng pagmamahal sa kanya ng kanyang mag-iina, nagawa niya pa rin silang tapusin sa pinakamalupit na paraan. Malinaw na isa siyang walang aawang halimaw na dapat ay hinding-hindi na kailanman papayagang makalabas at makihalubilo sa sibilisadong lipunan. Shoutout po kay Miss Oporto Chasel, Oporto family from Balanga City, Kupang Pironyugan, Petri Mentri family at Freya family.